Napailing na inangat niya ang mukha nito, kaya nagkasulubong ang mga mata nilang dalawa. Nakita niya sa mga mata ng binata ang paghahalo ng pangamba at pagmamahal. Pangamba? Bakit? Vincent, hindi na ako mawawala. Anong silbi ng pag-oo ko sa'yo kung wala naman, di ba? Napapikit ang mga mata nito nang hinagka niya ito sa noo. Gusto niyang iparamdam sa doktor na totoo na sila at hindi sila isang imahinasyon. Nakakapagtaka kung bakit nagkakaganito ang binata sa kanya dahil sa totoo lamang ang lakas ng kumpiyansa nito sa sarili para mapatawad niya ito nung nakaraang buwan. Nagtagumpay nga ito pero ngayon ay parang natatakot na itong mawala siya. Sige na Vincent, magbihis ka na dahil baka malate ka na naman sa trabaho mo. Umaliwalas ang mukha nitong binaba sa kama. Humarap ang doktor sa salamin habang namimili pa rin siya kung anong susuotin. Bumaba siya sa kama at pasimpleng pinulupot ang kanyang mga braso sa bewang nito. Nakangiti siyang tumingin sa salamin para magtama ang kanilang mga mata. Kahit anong suotin mo Vincent ay bagay na bagay sa iyong lahat. Kung kaya't kung ako sa iyo ay magbihis ka na at baka sitahin ka na naman ng kaibigan mong iyon. And of course, you should wear a white polo. Sumimangot ito sa sinabi niya. Kumunot ang noo niya nang ngumuso ito. Ano na naman yan? Pakis nga para pa naman ganahan ako sa trabaho. Mabilis pa sa 4:00 na kumalas siya sa nobyo at hinagkan ito sa pisngi, kung kaya't lalong lumukot ang kanyang mga muka. Pasalampak siyang umupo sa kanyang kama at tinitigan lang ito. Nakapamewang itong humarap sa kanya at nagkanda haba-haba ang nguso nito. Napailing na hinagkan niya ito ng mabilis sa labi, kaya lumawak ang ngiti nito. Sige na, maligo ka na. Pagtataboy niya sa nobyo. Dahil doon ako sa kabilang kwarto maliligo. Tumango ito sa kanya at agad na tumungo sa banyo niya. Nang marinig niya ang pagbukas-sara ng pintuan, ay agad naman siyang nagtungo sa kabilang silid para maligo. Hindi mapuknat ang ngiti sa labi ni Georgina habang kumakaway ang kamay niya sa papalayong sasakyan ni Vincent. Kaagad siyang nakapa sa kwintas niyang suot na binigay sa kanya ng nobyo. Tinitigan niya ito ng mabuti. Napakaganda talaga ng kwintas na binigay ng binata sa kanya. Habang napapadaan siya sa mga kasamahan niya, takang tiningnan siya ng mga ito. Marami nang nagtataka ng mga kasamahan niya kung bakit siya masaya ngayon. Tinatanong pa nga siya ng mga ito kung bakit siya sobrang blooming. Natawa pa nga siya sa isa niyang kasama na baka raw nadiligan na siya. Ano ba siya, bulaklak? Pero alam naman niya ang ibig sabihin noon. Palaisipan sa kanya na baka raw may nangyari na sa kalinan ni Vincent. Isa lang ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang nobyo. Napailing na lang siya habang papasok siya sa dresser niya. Mas pagtutuunan na lang niya ng pansin ang pagguhit ng bago niyang disenyong gown. Kailangan niyang tapusin iyon ngayon dahil may date pa sila ni Vincent mamaya. Hindi na nga siya makapaghintay na makita ito. Hindi naman siya ipokrita para hindi niya maramdaman ang kasayahan sa pag-e-effort nito para sa kanya. Dahil sa napakaraming ginagawa niya ay hindi niya namalayan ng oras sa pagguguhit ng mga gown at paglalagay ng mga sikins. She couldn't hide her smiling lips when she saw her creation. Her mind was at ease when she was already done with her client's gown, dresses, and tuxedos. Humiga na muna siya sa couch at nagpahinga dahil masakit na ang likod at kamay. Napabuntong hininga siya nang lumapat ang kanyang likod sa malambot na couch niya rito sa fashion wardrobe. May maliit na espasyo para sa kanila sa kumpanya. Kusa na lang pumikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na matulog. Mamaya pa naman sila magkikita ni Vincent. So may oras pa para makaidlip sa silid. Ngayon lang niya naramdaman ang kanyang pagod sa katawan. Sinong hindi mapapagod kung magdamag siyang nakatutok sa paggawa ng mga disenyo? Hindi niya namalayan na nakatulog na siya habang puro mga disenyo ang iniisip.
Napanganga lang ang mga taong nadadaanan ni Vincent habang papunta siya sa fashioners industry. Sinong hindi mapapanganga kung makikita lang naman nila ang makisig na pangangatawan ng lalaki. Malakas ang karisma nito na makakahatak talaga ng atensyon ng mga kababaihan. Masyado rin siyang gwapo. Nakasuot ng polong puti si Vincent na si Georgina pa ang pumili. Kahit na may mga humahangang mga babae sa kanya, ay wala siyang binigyan ng atensyon. Dahil pakiramdam niya ay nagtataksil siya kay Georgina kung papansinin niya ang mga ito. He didn't want their attention, kaya nakatutok lang ang tingin niya sa dinadaanan. Nang nasa tapat na siya ng reception desk, ay agad naman siyang binati ng mga nakatoka roon. "Good afternoon, sir. Paano po namin kayo matutulungan?" Sabi ng mga ito sa kanya. "Nasaan ang inyong boss, si Georgina Almer?" "Nasa 3rd floor po, sir. You can find her in her wardrobe." "Gusto niyo po bang samahan ko kayo?" Umiling siya sa tanong nito. "I can go by myself." Tinalikuran na niya ito. Hindi pa nga siya nakakalayo, ay narinig na lang niya itong tumili. Nang nasa tapat na siya ng room, ay hindi na siya nag-abalang kumatok nang makitang nakaawang ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang natutulog na dalaga sa couch na malapit ng mahulog. Umiiling na lumapit siya sa nobya at inayos ang pagkakahiga nito. "Vincent?" Napangiti siya nang marinig niya ang pangalan niya. Nakita niyang nakapikit pa rin ang mga mata nito. "Kahit pala sa pagtulog ay tinatawag mo pa rin ang pangalan ko." Natatawang sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. "Ang ganda-ganda mo talaga." Natatarantang tumigil siya sa paghaplos kay Georgina at nakita ang pagsilay ng isang ngiti sa labi nito. "Kanina ka pa ba?" Tanong nito ng magising. Sumagot siya na ngayon lang siya nakarating. "Gusto mo bukas na lang natin ituloy ang pagpunta sa paborito mong restaurant?" "Vincent, di ba bukas na ang flight mo papuntang Pilipinas?" Mahinang tanong nito. Nahalata niya ang malungkot na boses ng dalaga. Nawala ang ngiti sa labi nang maalala niyang bukas pa pala ang flight niya. Tumabi siya sa nobya at inakbayan. Kaagad namang humilig ang ulo nito sa kanyang balikat. "Oo, mahal ko. Nakalimutan kong bukas na pala ang flight ko. Pwedeng sulitin na lang natin ang araw na ito sa apartment mo." They were both smiling as they drove to her apartment. Kahit na hindi siya nagsasalita ay alam ng mga puso nila na kontento na silang magkakahawak ang kamay habang nakatingin sa dinadaanan nila. Nang nasa tapat na sila ng apartment ni Georgina ay kaagad siyang lumabas sa sasakyan at pinagbuksan ito. He opened the door to her apartment and they were immediately greeted by a very strong scent of flower. Binili pa niya ito kanina habang nasa trabaho ang dalaga. Mamayang gabi pa sana niya ito ipapakita, kaya lang ay kulang ang oras nilang dalawa, but he would do anything to make her happy. Gusto niyang iparamdam sa dalaga na deserving siya sa buhay nito. He chuckled when he saw her reaction. He knew that she was in complete awe. Who wouldn't? Do you like it, mahal ko? Naluluhang tumingin ito sa kanya. Sinong hindi magugustuhan itong pinapakita mo sa akin? "Thank you, Vincent." Gulat siyang napahawak sa labi niya nang hinalikan siya nito ng mabilis. "Yes, it is because you deserve it, Vincent. Iyon ay dahil boyfriend kita at mahal kita." "Mahal mo ko?" Para siyang tangang nakaturo sa kanyang sarili. Sinong hindi magugulat kung mismong sa mahal niya maririnig ang katagang iyon? Ang puso niya ay para nang lalabas sa ribcage dahil sobrang lakas ng pagpintig nito. Natatawang sinapon ni Georgina ang kanyang pisngi at tinitigan siya ng mabuti. "Yes, I love you, Vincent. Hindi naman kasi nawala ang pagmamahal ko sa'yo." Sinulit nga nilang dalawa ni Georgina ang oras ng pagsasama nila habang nasa apartment sila ng dalaga. They ordered a plate of barbecue with side of isaw and 1 box of pizza.
Nagsimula na silang kumain at manood ng romance comedy na pelikula. Habang magkasama sila ay napakasarap pakinggan para kay Vincent ang pagtawa ng dalaga. Masarap din tingnan ang sayang nakarehistro sa mukha nito. Hindi niya akalain na magiging masaya siya sa piling ng dalaga. Akala kasi niya ay wala na siyang pag-asa, pero nagpapasalamat siya na binigyan siya nito ng tsansa na makasama siya habang buhay. Hindi na niya papakawalan pa ito dahil sa totoo lang, alam niyang ito na ang babaeng para sa kanya. Pagkatapos ng 1 oras na pagpapahinga, ay humiga si Vincent sa couch. Sumunod naman ay humiga sa tabi niya ang kasintahan. Agad namang pumulupot ang kanang braso niya sa bewang nito para hindi ito mahulog. Georgina propped herself up with her elbow on his chest. Matanong ko lang, Vincent, hindi ka ba babalik dito sa England? Mahal ko, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Pero sa tingin ko ay hindi muna. May kailangan akong asikasuhin doon tungkol sa annulment at may ooperahan akong matanda na kailangan ng tulong ko. Pagkatapos ng masayang pagsasama nilang dalawa ni Georgina, ay agad siyang nagtungo sa kotse niya para umalis dahil malapit ng mag-alas 8 ng gabi. Napatigil siya nang may humawak sa braso niya. Mahal ko, kailangan ko nang umalis dahil mag-iempake pa ako. Hinigit niya ang katawan nito papalapit sa kanya. Pwede naman tayong magtawagan, di ba? O di kaya ay mag-video call na lang tayo. Umiling ito at nakikita ang lungkot sa kanyang pag-alis sa England. Kagaya nito ay malulungkot din siya kapag wala ang dalaga sa kanyang tabi. Natatawang kumala siya sa pagkakayakap. Sige na nga. Kahit na hindi pa ako umaalis dito, ay miss na kita agad. Bago siya umalis ay kinuha niya muna ng matagal na niyang tinatago. Ang magpapatunay na si Georgina talaga ang para sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at inalagay ang maliit na kahon. Pagbalik mo sa Pilipinas, doon ko nagagawin ang matagal ko ng sorpresa para sa'yo. Just please take care of that box. Ibibigay ko iyan sa'yo dahil ikaw lang ang karapat-dapat makatanggap niyan galing sa puso ko. May susi iyan pero nasa akin. And I need to go now. He kissed her on the forehead bago siya tuluyang sumakay sa kotse niya at pinaharurot ito. Napahagikik si Georgina nang makita niya ang nakasimangot na mukha ni Vincent habang siya naman ay komportable sa kanyang pagkakadapa sa kama. 3 araw na ang nagdaan at miss na niya ang binata. Kahit na virtual ang pag-uusap nilang dalawa, ay hindi pa rin sapat sa kanya na hindi niya ito personal na makita. Gusto na niyang umuwi sa Pilipinas pero naghintay muna siya ng ilang araw para makauwi. She also missed her sister, her cutie pie nephew, her kuya Edric at lalong-lalo na ang best friend niyang sina Sonia at Kisha. Anong problema mo? Napangalumbaba siyang tumingin sa nobyo. I miss them. Kumunot ang noo nito. Sino iyang them na yan na sinasabi mo? Huwag mong sabihin na may iba ka nang ipagpapalit sa akin, Georgina. Humagalpak siya ng tawa sa reaksyon nito. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan dahil sumasakit na ito sa kanyang pagtawa. Grabe talaga itong lalaking ito. Grabe pa rin ito kung makaisip. Hay nako! Ano bang akala nito? Na ganoon siya kababaw para palitan ito ng ganoon kadali? Dapat alam nito kung gaano nito kamahal siya. She heard him hissed. Why are you laughing? Imbis na sagutin ay tinawanan niya lang ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na marunong din palang magselos ang doktor. Ang akala kasi niya ay manhid ang lalaki at walang pakialam sa paligid. Ano ka ba, mahal ko? Wala akong ibang lalaki. Alam mo naman na ikaw lang ang kinababaliwan ko at natatanging minamahal ko. Malambing na sabi nito. Napansin niyang namumula ang tenga nito at pisngi. Huwag mong sabihin sa akin na kinikilig ka. Tumili siya at pasimpleng hinampas ang screen ng laptop. Kumunot ang noo niya nang hindi narinig ang kilalang boses ng babae. Kilala kasi niya ang boses ng assistant nurse nito. She shrugged her shoulder at baka pasyente lang ng binata.
Napatigil siya. Wait a minute, hindi naman siguro ito si Colleen. Bakit naman nandyan sa pamamahay niya ang kung sinong babaeng boss na iyon? Umalis ito sa harap ng kamera pero nakikita pa rin niya kung saan ito patungo. Nakita niyang patungo ito sa may pintuan. Nakita niya ang babaeng pumasok sa silid ng binata. Dayan, bakit? Nahihiyang tumingin ito kay Vincent at ang mga kamay nito ay nakatago sa likod. She had to know that lady dahil pakiramdam niya ay may pagtingin ito sa kanyang boyfriend. Kasi sabi ni Lola kakain na daw tayo. Tumango naman si Vincent sa sinabi ni Dayan. Sige, sabihin mo kay Lola Rowana na susunod na ako kasi kakausapin ko muna ang girlfriend ko. Girlfriend? Gulat na tanong nito at kaagad namang tumango. May girlfriend ka na pala? May halong pait sa boses nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Nahuhumali nga ito sa boyfriend niya. Yes, I am proud to have her in my life. Nakangiting bumaling ito sa kanya at lumapit papunta sa kanya. Bumungad sa kanya ang nakangiting boyfriend niyang si Vincent. Kapag naririnig talaga niya ang boses nito ay mas lalong bumibilis ang pagpintig ng kanyang puso. Meet Rowanna's daughter, Dayan. Iyong mas sinasabi ko sa'yo na ooperahan kong matanda. Sabi nito at pinaharap ang kamera kay Dayan. Hi, I'm Georgina. Nakangiting sabi niya. Wala naman siyang dapat ikatakot dahil may tiwala naman siya sa kanyang nobyo. Kumusta na pala ang lola mo? Okay naman siya. Bukas ay ooperahan na siya ni Doc Vincent. Sana successful ang operasyon. Tumango siya sa sinabi nito. Just pray and trust our beloved God. Bumaling siya kay Vincent na nakangiti rin pala habang nakatingin sa kanya. Sige po Doc Vincent at Miss Georgina, pupunta po akong kusina. Tumango lang sila ni Vincent at nang tuluyan na itong lumabas sa silid ay nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin sa binata. Magsabi ka nga ng totoo Vincent, nasan ka ngayon? Mahal ko, nandito ako sa pamamahay ni Lola Rowana. Kailangan ko kasing bantayan ang kondisyon niya. Ngumiti lang siya sa nobyo. Okay, sige na Vincent, kumain ka na at pwede ba? Huwag kang magpapalipas ng gutom. Okay, mahal ko. Nang nawala na ito sa screen ay agad siyang nagtungo sa banyo para maligo. May dadaluhan kasi siyang event mamayang 8:00 ng gabi. Binaba agad ni Vincent ang tawag matapos makausap si Krisha na may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan niya. Ang laki ng ngiti niya pagdating niya sa kusina. Kaagad niyang tinulungan si Dayan sa paglapag ng mga plano, mga kubyertos at 3 baso sa lamesa. Iho, kumusta ang tulog mo? Tanong sa kanya ni Lola Rowana nang makaupo na siya sa hapag. Tumingin siya sa matanda at ngumiti. Nakatulog naman po ng maayos. Malawak nung ngumiti ito sa kanya. Mabuti naman dahil nakatulog ka ng mabuti rito sa maliit at matigas naming kama. Pasensya na kung ito lang ang aming ulam. Napatingin siya sa mga ulam sa mesa. Napangiti siya dahil palagi na lang ito ang sinasabi na pagpasensyahan mo ng ganito, ganyan. Kahit wala naman iyong problema sa kanya. Lola, huwag po kayong mag-alala sa akin. Mabuti pa nga sa inyo dahil may matutulugan. Kami nga noong may medical mission sa mga bundok o sa karton po kami natutulog. May tent ka kami pero sobrang lamig naman ang simoy ng hangin. May mga bahay nga roon. Maraming mga tao pero hindi po kami kasya sa bahay ng 3 mga tribo. Lola, masarap kaya ang ulam ng talbos ng kamote, minudo at itong tuyo? Grabe, magana talaga akong kakain ngayon. Lumawak ang ngiti nito sa labi na dahil sa sinabi niya. Kain na tayo. Tahimik silang kumain kahit simpleng mga pagkain ang nasa harapan niya. Sa totoo lang ay nakakabusog at masasarap ang mga ito. Ilang minuto silang kumain nang biglang nagsalita ang matanda. Alam mo, bawat kanin o ulam na nakahanda sa hapagkainan ay dapat kainin at walang ititira dahil alam mo ba, bawat pagkain ay napakahalaga na sa taong mga nagugutom.
Masama ang magtapon ng pagkain. Kaya kami, kung ano ang ulam na nasa harapan namin ay kakainin namin. Dahil ang hirap magharap ng pera ngayon. Napatigil siya sa pagkuha ng minudo nang may maalala siya. Naalala niya ang ginawa niya noon kay Georgina noong tinapon niya ang lunchbox na ibinigay nito sa kanya. Isa siyang gago dahil sa ginawa niya noon sa girlfriend niya. Hindi niya pinapahalagahan kung anong ibibigay sa kanya ng dalaga. Puro lang masasakit na salita ang lumabas sa bibig niya. He heaved a sigh. He needed to hug her so tight and to say sorry a million times. May hindi ka ba nagustuhan sa niluto ko, Dr. Vincent? Napaangat ang tingin niya kay Dayan at kita niya ang pagkakataranta sa mukha nito. Umiling siya. No, nagustuhan ko ang niluto mo. May inaaninag siyang kislap sa mga mata nito. May naalala lang ako. Napalitan ng pagtatanong ang mga mata ni Dayan. Ano ang naalala mo? I just miss my girlfriend. Iyon lang ang sinabi niya dahil ayaw na niyang sabihin sa mga ito ang tungkol sa karelasyon niya. Mabuti rin dahil hindi na ito nagtanong pa sa kanya. He looked at his patient. Lola, huwag niyong kakalimutang inumin ang binigay kong gamot para sa inyo. Dahil susunod na araw ay ooperahan ko na po kayo. Inabot nito ang kanyang kamay at marahan na pinisil ni Lola. Lubos akong nagpapasalamat, tinulungan mo kami. Salamat talaga. Wala pong anuman, Lola. Hindi lang naman po akong tumutulong. Pati na rin po ang kilala kong mga doktor gaya ni na Dr. Velez na nagsusupply ng gamot nyo. Doktora Martinez na humingi ng tulong sa kakilala niyang doktor para sa heart transplant nyo. At si Dr. Del Fiedo dahil pumayag siyang doon ooperahan sa ospital niya. Nang libre. Anyway, I have a good news. Tumawag sa akin ang kakilala kong si Krisha. Sinabi niya na nakahanap na siya ng donor para sa inyo. Napasigaw ang katabi niyang si Dayan dahil sa nalaman nito at kita niya sa mukha ni Lola ang kasiyahan. Naluluha itong napatitig sa kanya. Salamat talaga sa inyo at pati na rin sa ating amang nasa langit, ang ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa kanya. Mga alas 8 ng gabi ay agad siyang nagtungo sa labas ng bahay at umupo sa mesa na malapit lang sa pintuan. Napatingin siya sa labas na wala ng tao. Hindi naman siya nakaramdam ng takot dahil may bakuran at aso sa tabi ng gate. Agad niyang inon ang laptop niya at saka inilagay sa kanyang tuhod. Binuksan niya ang kanyang email dahil pinadala ni Krisha ang impormasyon kung sino ang donor nito. Wala na siyang sinayang na oras. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa binabasa niya. Kailangan niyang pag-aralan lahat at kung ano ang dapat gawin para hindi maging palpak ang operasyon sa susunod na araw. He had to concentrate and focus in the case of his patient. This was a serious one. Dahil kapag umulit na naman ang atake ng puso nito, ay baka tuluyan na itong mamatay, kaya ayaw niyang mangyari iyon. Napatingin siya sa kaliwa niya nang may naramdaman siyang umupo sa kanyang gilid. Napansin niyang si Dayan pala ito. Dok, tungkol ba kay Lola yung binabasa mo? Tumango siya sa tanong nito at ipinagpatuloy ang pag-aaral niya. Dok, sabihin mo sa akin kung ano ang sakit ni Lola. Ang alam ko lang kasi ay sakit sa puso. Iyon lang ang alam ko. Nabasa ko kasi sa libro na may iba't ibang sakit sa puso. Tumigil muna siya at saka seryoso niyang tiningnan ito. Yes, tama ka. Maraming klase ang sakit sa puso, Dayan. Your Lola has a myocardial infarction. Sobrang delikado na ba yan? Delikado naman talaga lahat ng sakit kung hindi naaagapan, Dayan. Sa kaso ng lola mo ay ang sakit niya ay myocardial infarction, the medical name for a heart attack. Sometimes, it is fatal. Ibig sabihin ay nakakamatay talaga. Nangyayari kapag ang pagdaloy ng dugo patungo sa isang bahagi ng puso ay tumigil. Kung sapat ang oras ng pagtigil ng daloy ng dugo, karaniwang sa loob ng 20 hanggang 40 minuto, nagsisimulang mamatay ang mga kalamnan sa parte ng pusong iyon. Myocardial infarction, hango sa pinagsamang mga salitang mayo o kalamnan at cardial o puso.
Kamatayan naman ang ibig sabihin ng infarction dahil sa kakulangan ng oxygen. Napaluha ito sa sinabi niya. Doc, please, huwag mong hahayaan na mamatay ang lola ko. Ayaw kong maging mag-isa sa buhay. Mahal na mahal ko po siya. Kinuha niya ang kanyang panyo at ibinigay kay Dayan. Dry your tears, Dayan. Magdasal ka sa Panginoon at magtiwala ka sa Kanya. Dahil alam kong maririnig ng Diyos ang dasal mo. Agad naman itong tinanggap ang panyo na binigay at pinunas ang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Doc Vincent, kumunot ang noo niya nang napakamot ito sa ulo na para bang nahihiyang magtanong. What? Salamat talaga sa tulong ninyo. Walang anuman. Napangiti siya nang marinig niya ang tumutunog niyang phone. Hudyat na tumatawag ang kanyang mahal. Dayan, papasok na ako dahil tumatawag na ang babaeng nagpapasaya sa buhay ko. Tinalikuran na niya ito saka pumasok sa bahay at sinagot ang tawag ni Georgina. Hi mahal ko. Nakangiting binanggit niya ang salitang mahal ko at narinig niyang humagikik ito kaya napatawa na lang siya. Nakapangalumbaba si Georgina sa kanyang mesa dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makontak si Vincent. 2 araw na ang nagdaan pero wala pa rin. May problema ba ang nobyo niya kaya hindi nito magawang tawagan siya kahit text man lang? Simula noong gabing nag-usap sila tungkol sa pag-aproba ng korte sa annulment nila ni Colleen ay hindi na niya ito makontak. Natatandaan niya na ang saya niya sa balitang natanggap niya. Hindi na siya nababahala ngayon tungkol sa kanilang dalawa. Ganoon pa man, hindi siya mapakali dahil hindi pa siya tinatawagan ng kasintahan pagkatapos ng pag-uusap na iyon. O bakit Georgina? Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang binagsakan ng 10-wheeler truck. Napatingin siya sa kanyang kasamahan na si Rina na kasalukuyan may hinahanap sa drawer. Isa rin itong Pinay na kasama niya sa pinagtatrabahuhan. May problema ba kayo ng gwapong doktor? Wala naman kaming problema pero hindi ko alam kung bakit hindi siya tumatawag ngayon. Sus! Namimiss mo na ang lalaking iyon. Ano? Halatang in love kayo sa isa't isa. Maraming ang babae ang naiinggit sa'yo dito sa pinagtatrabahuhan natin. Kung hindi siya tumatawag sa'yo ngayon ay baka busy ang doktor. Umupo ito sa katapat niyang mesa at saka inilapag nito ang lapis at sketchpad. Sana man lang ay nag-text siya sa akin na hindi siya makakatawag ng ilang araw. Natawa lamang ito sa sinabi niya. Sus, kaloka ka, ang clingy mo ha? Alalahanin mo na doktor iyon. Maraming mga pasyente iyon ngayon. Kaya kung ako sa'yo, abalahin mo na lang ang sarili mo para hindi mo muna isipin ang makalaglag panty mong boyfriend. Kaloka ka girl, ikaw na ang maganda sa atin. Rina flipped her hair. Kaya natawa siya sa ginawa nito. Mauubos ang buhok ko sa'yo dahil iyan lang pala ang pinoproblema mo. Napailing na lang niyang kinuha ang sketchpad niya at nagsimulang magguhit ng mga trahe de boda. Habang gumuguhit siya ay nakangiti ang kanyang mga labi at halatang masaya talaga ang kanyang muka habang iniisip niya ang wedding gown na susuotin niya balang araw. Hinayaan niya ang sariling maglibang sa kanyang ginagawa. Habang ginuguhit niya ang gown, ay may sayang lumukob sa buong sistema niya. Nai-inspire siyang gumawa ng sarili niyang gown na balang araw ay maiisuot niya sa araw ng kanyang kasal. This was the first time she was making a gown for herself. Who would have thought na maiisip niyang gumawa ng ganito? Palagi niya kasing inuuna ang mga kliyente niya kaysa sa paggawa ng mga damit niya. Whenever she was inspired ay marami siyang nagagawang magagandang gamit katulad na lamang ng iginuguhit niya ngayon para sa kanyang sarili. Hindi lang naman sa boyfriend o girlfriend, di ba? Nagbibigay rin ng inspirasyon ang pamilya. Nagtagumpay nga siyang libangin ang sarili